Na mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, magandang good afternoon po sa inyong lahat. Batiin din natin ang good afternoon, sabihin natin God bless you sa ating mga katabi. Good afternoon, God bless you, God bless everybody. Bakit ang 40 days ay isineselebrate? Meron bang nakakaalam? Ang alam siguro sa 40 days, ayun, tapos na ang mesa. Buti naman merong misa. Ayan. 40 days. Okay, to begin with, in the Old Testament, 40 days means a new beginning. Bagong simula. Alam niyo kung bakit bagong simula ang 40 araw? Sapagkat 40 araw at 40 gabi umulan ng walang hinto. Ang tanging naligtas ay ang mga sakay sa arko ni Noe. A new beginning, ginunaw ng mundo, ng Diyos ang mundo. 40 days, 40 nights, no rain, no stopping of rain. Walang hintong ulan. Ginunaw, nalunod ang lahat. Tanging naligtas ay ang sakay sa arko ni Noe. Ginunaw. Pakitingnan naman yung mukha ng katabi mo. Mukha bang gugunawin na yan? Oo. Amen? Pangalawa, 40 days in the Old Testament means meeting God. Sa bundok ng Sinai, si Moises ay tumagal ng 40 araw at 40 gabi bago niya tinanggap ang 10 utos ng Diyos. Kaya ibig sabihin ng 40 araw, tatagpuin ko ang Diyos. Amen? Pakitingnan uli ang katabi. Mukha bang makikipag-date na sa Diyos yan? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Ayaw pa. Now, kung yan po ay sa Old Testament, punta naman tayo sa New Testament. Ano ang ibig sabihin ng 40 days? Si Jesus, bago magsimula ng kanyang gawain, ay umakyat din ng bundok and fasted and prayed 40 days, 40 nights. So bago pala simulan ang isang magandang buhay, ang isang pagtupad sa kautusan ng Diyos, kailangan kong manalangin, kailangan kong mag-ayuno. 40 days, 40 nights. And last, in the New Testament, 40 days, 40 nights. Matapos pong si Jesus ay muling mabuhay, magbilang tayo ng 40 araw, siya'y umakyat sa kalangitan. After 40 days, umakyat sa langit. Yan ang latest na medyo alam ng lahat. Kaya pag 40 days, aakyat sa langit. Amen? Kaya yung ating kainan, yung ating pagtitipon ngayon dito sa libingan, hindi para ikalungkot ang pagkawala ng mahal sa buhay, kundi ipagdiwang siya'y aakyat sa kalangitan. Amen. Taas ang kanang kamay, ilagay sa balikat ng katabi, sabihin mo, see you in heaven. Kaliwang kamay, ilagay sa kabila at sabihin mo sa kanya, sana mauna ka. Ayan. So nauna na po si Kuya Eddie, si Alfredo, nauna na sa atin. Pero sa mga mahal na naiwan, sa may bahay, kay nanay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak, wag po kayong mag-alala. Kasi napakaganda po naman ang pangako ni Lord. Sabi niya, sa langit, muli tayong magkakasama-sama. In heaven, we will see each other again. Kaya yung may utang kay Eddie, masisingil pa kayo. Oo. At
Kaya po sa mga naiwan, pag namimiss nyo na siya, gusto na niyang makausap, gusto nyo nang makita, madali lang. Sumunod ka na. Oh, ayaw naman natin. Amen? Ito ang buhay. Tumingin po kayo sa kapaligiran. Napakalawak na libingan. Pero pag alis natin dito, tingnan nyo ang lugar na ito. Napakatahimik. Nasa kapayapaan. Alam nyo po ba, totoo ang kasabihang, the most peaceful place in the world is the cemetery. Amen? Pinakang tahimik at payapang lugar. Tingnan ninyo, tinatapakan nyo na, inuupuan nyo na, hindi man lang sila nagre-reklamo sa inyo. Kaya gumugulo ang lugar na ito ay dahil ng mga buhay. Oo. Alam nyo ang nakalagay, RIP. Anong pangalan niya? Anong ibig sabihin ng RIP? Rest in peace. Ayun, tanaw na tanaw ko pala dito yung parokya ko. Yun po yung bubong kulay pula. Ayan, yun po ang parokya ko. San Jose Manggagawa, malapit ang piyesta. Sa Auno. RIP. Tingnan nyo yung simbahan. Tapos ito ang lawak. Kaya yung RIP na yan, hindi ko po pinaniniwala ang rest in peace. Doon po pag nagmimisa ako, tumitingin ako dito, sinasabi ko, hoy kayong lahat dyan, RIP kayo. Ano ang RIP? Return if possible. Para dumami-dami ang parokyano ko rito. Biro lang po yan. So, yan ang buhay. Mula sa sinapupunan ay tutuloy sa libingan. Pero dahil si Kristo ay muling nabuhay, then we believe life does not end 6 feet underground. Tayo'y bumabangon tulad ng Panginoon, tulad ng ating ipinagdarasal sa misa ngayon. Ang ating mga yumaong isinasama sa misa, sila'y bumangon sa himlayan nila, kamtin ang kaluwalhatian ng buhay sa piling ng Diyos. Sabi nga po ng awit, di ba? Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa, ang buhay mong sa lupa nagmula. Kaya nga po nung Ash Wednesday, nagpalagay tayo ng abo sa noo. For us to remember, lupa tayo, alikabok tayo. Kaya sinabi po naming mga pari nung Ash Wednesday, tandaan mo'y kay alikabok sa alikabok ka rin magbabalik. Tandaan mo'y kay alikabok sa alikabok ka rin magbabalik. Tandaan mo'y kay alikabok sa alikabok ka rin magbabalik. Ang haba nung pila, nakakapangawit na ng panga. Tandaan mo'y kay alikabok sa alikabok ka rin magbabalik. Tandaan mo'y kay alikabok sa alikabok ka rin magbabalik. Alam ninyo, para ma-relax yung panga namin, sinisimplihan na lang ang sinasabi namin. Ganito na lang sinasabi naming pahina, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Ayun lang po naman ang ibig sabihin nun. Amen? Oo. Pag pumunta po kayo ng Guimaras, doon sa Trappist monk, noong panahon ng Kwaresma, maganda ang batian nila. Ang batian nila ay Memento Mori. Malungkot ang mukha nila. Sige, sabihin sa katabi, Memento Mori. Pag magkakasalubok yung mga monghe, Memento Mori. Sabihin uli sa katabi. At 3 Sundays ago, we celebrated the solemnity of the resurrection. Bago na ang batian nila doon. Pag nagkasalubong yung mga monk, nakangiti sila. At ang sinasabi sa kasalubong na kapatid na monghe, Memento Vivere. Sige, sabihin sa katabi, nakangiti. Okay. Tagalogin na natin. Mukhang hindi nyo naintindihan. Hawakan ng kamay ng katabi. Malungkot na sabihin sa kanya, Memento Mori. Sa Tagalog, kapatid, tandaan mo, mamamatay ka rin. Ayan. Nung Kwaresma yan. Okay. 3rd Sunday ago, hawakan ng kamay ng kabila. Sabi mo, Memento Vivere. Kapatid, tandaan mo, mabubuhay kang muli. Ayun, palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang nagkaloob sa atin ng muling pagkabuhay. Kaya kahit tayo lupa,
tayo naman pala'y pinagpala. Amen? Kaya dapat lupa para tayo ay pagpalain, tayo ay magpakababa. Tingnan nyo, humility came from the Latin word humus. Humus, which means earth, soil. Kaya ang salitang humility sa Tagalog, pagpapakababa, tulad ng lupa. Amen. Taas ang kanang kamay. Hindi lang tayo lupa. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. O ilagay sa balikat ng katabi, sabihin mo, ikaw ay putik. Kaliwang kamay, sa kabila mo naman ilagay, sabihin mo sa kanya, please wag kang plastic. Ayan. Ang lupa, ayos yan. Ang plastic, bumabara yan. Amen? Kaya pag plastic, mahirap yan. Baka bumara sa kalangitan. Pakitingnan yung katabi mo ngayon. Mukha bang babara yan? Alisin ang kaplastikan at nang tayo tanggapin sa kaharian. Amen? Kaya sa misa, magandang ipagdasal lang na mamatay. Kasi klaro, sa lumang tipan, ipagdasal ang namatay, sila'y matutulungang makapasok sa kabilang buhay. So ito pong misang ito, napakagandang regalo. Hindi po yung malaking gastos ngayon. Mahal umarkila ng tent, ng upuan, mahal magpa-cater, mahal umarkila ng sound system. Baka bigyan din si Father ng stipend. Mahal din yan. Oo. Diba? Oh. Kung mahal ang ating pinagkagastusan, huwag nating kakalimutan ang pinakang mahal at mahalaga talaga. Ang misa, ang panalangin. Baka naman nagpakasasa ka doon sa mesa. Hindi ka man lang magdasal ngayong misa. Marami na sigurong kumain doon kanina. Tapos hindi man lang ngayon nakamisa. Kapal lang mukha nila. Diba? Nagpakasarap. Hindi man lang nakapagdasal. Haba. Taas ang kanang kamay. Ilagay sa ulo ng katabi. Sabihin mo, magbago ka naman. Oo, yan ang kailangan sa buhay. Pagbabago, para talaga tayo'y pagpalain ng Panginoong muling nabuhay. Amen? At eto po ang maganda balita na ating napakinggan. Nang si Jesus ay muling mabuhay, ang kanyang sinabi ay Shalom. Kaya sa kamatayan ng tao, alam nyo ang biyayang unang kakamtan sa Diyos? Shalom. Kapayapaan. Tingnan nyo ang taong na mayapa na talagang payapang totoo. Wala nang manggugulo, wala nang alalahanin, wala nang dalahin, wala nang responsibilidad. Malaya na, wala nang Meralcong babayaran. Wala nang PLDT, ikaw ay mapuputulan. Pati nawasa na naandyan, mga apong makukulit, kapitbahay ng mga pakialamero at pakialamera. Ano pa, maraming bagay sa buhay ang gumugulo. Pero kapag ang tao napayapa na, kapayapaang totoo ang kakamtan niya sa Diyos. Amen? Pasintabi, mahina lang. Tingnan nyo, pag ang tao puno na ng hirap at bigat, ang naiisip niya, magpakamatay. Kasi parang ang solusyon sa kaguluhan, kamatayan. Tingnan nyo po yung ating isang kilalang general dito. Pumunta siya dahil sa laki ng issue, ng intriga, o tingnan nyo. Para mahinto na lang ang lahat. Buhay niya ang inihinto. Ay, baka wag niyong magtuturo-turo kayo, baka kayo manuno. Hininaan ko na nga, kayo naman ay turo ng turo dyan. Naihalimbawa lang natin. Amen? So, ayan. So, si Tatay Eddie po, sa kanyang pagkawala, hindi na dapat kalungkutan, kundi
ating ipagdasal, Panginoon, sa Kanya po'y ibigay ang iyong shalom. Sabihin sa katabi, shalom. Pag hindi siya ngumiti, sabihin mo sa kanya, syumalangit ka nawa. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng bating shalom? Literally speaking, shalom means bayad na ang utang mo. Yan po pala ang ibig sabihin ng shalom aleichem. Bayad na ang utang mo. Kaya nung magpakita ang Panginoon sa kanya mga alagad, shalom aleichem. Bayad na ang utang nyo, mga walang utang na loob. Iniwan nyo ako, tinitwa nyo ako, mga duwag kayo. Pero sa Diyos, vengeance is not mine but mercy. Last Sunday, Divine Mercy Sunday. Amen? Kaya sa buhay, kaakibat ang habag, kaakibat ang kapayapaan kapag tayo sa Panginoon ay sumandig na tunay. Amen. So this is what we pray for Eddie, para rin kay Artemio, kay Angelina, Florentino at Lucia. Lord, please give them your shalom. At alam nyo, pag sinabi mo sa katabi mo yung shalom, wishing that person you greeted all the blessing she or he needs in life. Kaya hindi lang yung peace be with you yan. Pag sinabi mong shalom at alam mong siya'y may sakit, may karamdaman, ibig sabihin ng shalom, kagalingan. Pag yung isa ay nadidiliman ng isip, nawawala ng pag-asa, shalom, maging matatag ka sa buhay ang ibig sabihin ng shalom. Pag ang binati mo niyan ay talagang walang-wala, financially constrained, when you said that greeting, shalom, ang panalangin mo sa kanya, magkaroon ng katugunan yung iyong mga pangangailangan. So, sana po sa ating kapatid na Yumao, ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang shalom. Palakpakan po natin si Alfredo sa kanyang pagbabalik sa kaharian ng langit. Tumayo po tayong lahat. Ngayon po natin ibigay kay Alfredo